Mga kababayan, grabe. Iba na talaga ang tension ngayon sa national politics. Habang patuloy na umiinit ang usapan tungkol sa mga budget insertions, flood control issues, at kung sino-sino pa raw ang sangkot sa malalaking katiwalian, isang matinding pahayag ang bumulaga sa publiko. Hindi na nagpaligoy-ligoy si Vice President Sara Duterte. Diretso niyang sinabi na nauunawaan niya ang galit ng mga Pilipino, lalo na't ilang buwan na raw siyang personal na nakakarinig ng reklamo tungkol sa transparency, accountability, at kung paano pinangangasiwaan ang pera ng bayan. Pero ang pinakamabigat, yung paglantad niya tungkol sa umano'y manipulasyon ng budget ng Department of Education. Pork barrel daw, pinaghati-hatian, at hindi sinunod ang tunay na pangangailangan para sa mga silid-aralan ng mga bata. Sinabi rin niya kung bakit siya nag-resign, pati kung paano raw siya sinabayan ng mga atake at impeachment para matabunan ang korupsyon sa 2025 budget. At matapos ang lahat ng ito, direkta niyang tinuligsa ang administrasyon ngayon, na para daw sa kanya ay nasa gitna ng malaking krisis ng tiwala. Kritikal ang tanong niya, paano naaprubahan ang budget na nagkulang ng bilyon-bilyon para sa taumbayan? Sino ang pumayag? Sino ang nagbulag-bulagan? At bakit hanggang ngayon parang walang direksyon ang investigasyon? Malinaw, hindi na lang ito simpleng opinyon. Ito'y hamon, sigaw, at pagpapaalala mula sa pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. At kung ganito kabigat ang salita na nanggagaling mismo sa loob ng gobyerno, iba na talaga ang laban na papasok sa mga susunod na araw, kaya huwag na natin patagalin. Narito po ang full video dito lamang sa Deng TV. Mga kababayan, nauunawaan ko ang galit at pagkadismaya ninyo. Nauunawaan ko ang galit ng taong bayan sapagkat sa nakalipas na ilang buwan, bago pa man sumabog ang issue sa flood control, madalas na akong nakikipag-usap at nakikinig sa mga hinaing ng ating mga kababayang overseas Filipinos ukol sa transparency, accountability, peace, at security. Nauunawaan ko ang galit ng taong bayan dahil nasaksihan ko mismo kung paano minanipula ng House of Representatives ang budget ng Department of Education. Sa halip na sundin ang listahan ng DepEd upang matugunan ang malalang kakulangan sa classrooms, misulang ginawang pork barrel ang pondong nakalaan para sa kabataang Pilipino at pinaghati-hatian ng mga kongresistang malapit sa mga makapangyarihan. Pinili kong huwag sumali sa panggagago sa taong bayan. Sa aking pagbitiw bilang kalihim ng DepEd, ininda ko ang kaliwat kanan na atake kasama na ang impeachment para lamang mapagtakpan nila ang katiwalian sa 2025 budget. The President now faces a profound crisis of confidence, especially in the way these corruption investigations are being handled, which appear to lack both direction and resolve. We also seek clear answers on how a budget that deprived Filipinos of billions and billions of pesos was approved under his watch. Kaisa ako ng milyong-milyong Pilipinong nadismaya at nandidiri sa pamahalaang lulong sa insekuridad at walang kabusugang kasakiman. Ang karapatan nating magsalita at magpahayag ang sandigan ng demokrasya. Dapat itong pakinggan ng pamahalaan, hindi para isantabi at baliwalain lamang. We Filipinos deserve better. Shukran. Amy Marcos hindi na rin nakatiis. Ito na ang matinding banat ni Amy Marcos. Mga kababayan, grabe. Ibang level ang lindol sa politika ngayon. Akala natin tapos na ang pinakamalakas na pasabog nitong mga nakaraang araw, pero ngayong gabi, ibang klaseng issue ang kumakalat at mula pa sa mismong loob ng pamilyang Marcos ang umano'y pinagmulan. Habang mainit na mainit pa ang usapan tungkol sa budget scandals, flood control controversies at mga investigasyong hindi malaman kung saan papunta, biglang sumulpot ang isang balitang nagpagulo lalo sa buong bansa. Si Senator Amy Marcos daw mismo ang nagsalita tungkol sa issue na nagda-drugs umano ang kanyang kapatid, si Pangulong Bongbong Marcos. At dahil sa bigat ng pangalan at posisyon ng nagbitaw ng salita, hindi ito simpleng chismis.
Hindi ito karaniwang patutsada. Ang epekto nito sa publiko, parang sabay-sabay na nag-pause ang lahat, mula social media, mainstream news, hanggang sa mga ordinaryong Pilipino sa kanto. Kung dati tensions na talaga ang nararamdaman sa loob ng administrasyon, ngayon para na itong pumutok na pressure cooker. Maraming nagulat, marami ang nagdududa, at marami ring nagagalit. At syempre, marami ang nagtatanong. Bakit ngayon? Bakit ganito kabigat? Ano ang tunay na nangyayari sa loob ng kapangyarihan? Sa gitna ng mga alegasyon ng korupsyon, budget manipulation, at tensyon sa pagitan ng mga pinakamalalaking political players, heto na naman tayo sa panibagong issue na siguradong magpapainit palalo sa sitwasyon sa bansa. Lalo na't kung galing sa sariling pamilya, mas malalim, mas personal, at mas nakakayanig. Kaya ngayong gabi, pag-uusapan natin ang lahat ng iyan, saan nagsimula, bakit mabilis kumalat, at ano ang mga posibleng implikasyon nito sa gobyerno, sa publiko, at sa kinabukasan ng bansa. Hindi ko nahahabaan pa. Narito po ang full video, dito lang sa Deng TV. Alam na ng buong pamilya ang problema sa kanya. Sa totoo lang, mababasa naman ng lahat ang mga testimonya ng aking ama patungkol sa kanyang ugali at gawain. Noon, dahil may tatay pa kami, hindi ko pa siya responsibilidad. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Batid ko na nagdadrag siya. Nalaman ko at ng pamilya, nalaman ng pamilya, seryoso ito. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gompa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Namuhay kaming magkakapatid sa ibang bansa. Kami-kami lang. Kinumbinsi ko pa si Bongbong, pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. Silang mag-asawa. Naging gobernador siya ng Ilocos. Alam ng mga tao doon na halos hindi siya pumapasok. Tuwing kukumprontahin ko siya, ay nagsasabi siyang magbabago na siya, aalisin na niya ang bisyo. Hanggang sa may nagsumbong na naman sa akin na sa paggising pa lang sa umaga, kasabay ng almusal, marijuana pala. Sila nagiinuman at gumagamit ng cocaine. Kasama ng asawa at barkada.